Anong latest mga kababayan? Ito, kung Rodante Marcoleta, bumuelta mga kababayan kay Speaker at sa mga kongresista. Anya, mukhang ipinagkibit balikat lang para sa kanya parang dumaan na hangin. Hindi ko maintindihan kung binigyan niya ng pagpapahalaga ang opinyon ng Pangulo. Kasi kung ako, Pangulo ng Pilipinas iyon, hindi pwedeng hindi ko bigyan ng mahalagang atensyon kahit na opinyon lamang yon. Dagdag pa ni Kung Dante Marcoleta mga kababayan, masaya ba ang mga kongresista sa hakbang ng speaker? Pag ikaw ay busog, hindi ka makapagsasalita. Ang hirap magsalita pag busog ka. Naku po mga kababayan, oh. Grabe tagos sa tagos sa lalamunan. Tagos yung buwelta ni Speaker mga kabayan, oh. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo dito sa buwelta ni Kung Rodante? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan kabayan. At ieto pa, Boss Jojo de Guzman Connect TV. PBBM at Speaker bistado ang plano kay BP Sara mga kababayan. Ito, tinalakay po ito ni Boss Jojo mga kababayan at sabay-sabay tayong pakinggan ito at mag-react din tayo kabayan. Ito, tignan ninyo same people doon sa ka-meeting ni Martin Romualdez noong last year. Ayan, mga kabataan, gamit-gamit yung mga kabataan. Ayan, ang saya-saya nila. You could imagine, it never happened in the past administration nung panahon ni Duterte. Tingnan nyo naman, ang saya-saya nila, nagtatawanan sila. Hindi po nangyari yan. Wala pong ganyanan kasi nung panahon ni PRRD, hindi niya tinolerate itong ginagawa ng mga Makabayan Block, yung mga teachers Teachers Act Party List, mga ganyan. Kasi sila po ay nag-penetrate sa ating gobyerno para tuloy-tuloy ang kanilang kalakaran for almost 55, 56 years na naghari-haring mga rebelde. 'Di ba? Naisiwalat ni Ka Eric Celis kung paano yung kanilang yung organizational chart and function, paano merong sa iba't ibang sektor nakakalat yan sa simbahan, sa paaralan, sa gobyerno, hanggang sa mula sa bundok hanggang sa kabihasnan, talagang very organized. So ito nga no panahon ni PRRD, itong grupo nila, ayan, nila Franz Castro, ayan, na Makabayan Block ay declared ito na kasama sa sa na terorista. Same faces na ito naghain. So ang question natin dyan, kung walang kumpas at approval or go signal ang gobyerno dito sa ginagawang paghahain ng mga makakaliwang grupo na ito, bakit nag-a-advance ang kanilang impeachment? Bakit nagpupurso ang mga ito? Unlike nung panahon ni PRRD. Nung panahon ni PRRD, let us compare. Diba? Yan. You know, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, what is this democracy? It's freedom of speech. Wala naman, there is no or there are no overt acts. Malay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot. Siya naman, you create trouble there. Di ba? I mean, you can see
the difference, guys. Ano yung difference? Etong si Marcos, Mga kababayan, no? Di ba? Tapos ngayon mga kababayan, pag yung Quadcom, yung tinitira ng mga, di ba? Ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, ay naku po. Paiimbestigahan ka sa NBI, kabayan. Di ba? Noon mga kababayan, si Pangulong Duterte, di ba? Grabe yung mga paninira. Di ba? Kung sasabihin mong trolls, yun talaga yung mga trolls yung tumitira kay Tatay Digong noon mga kababayan, di ba? May nakakalat pa ng fake news na patay na raw si Pangulong Duterte mga kababayan. Di ba? Naalala nyo pa yun mga kababayan? At may narinig ba kayong si Tatay Digong ay magtatawag ng NBI, kabayan? Paiimbestigahan? Di ba po? etong si Marcos Jr., sinasabi na pinapastop daw yung impeachment kay VP Sara. Pero hindi natin nakita na ibinuka ng bibig niya yon. Nagpalabas sila ng drama na nag-leak daw na sinabi niya raw sa group chat. Pero itong mismo si PRRD, lehitimo at sincere na sinabi niya stop it. Siya po ay ibinoto ng taong bayan. Hayaan nyo na kung magsasalita siya against me, karapatan niya freedom of speech. Yan ang pinagkaiba ng Duterte dito sa administrasyon ngayon. Kung sinabi niyang stop it, talagang stop it. Pero itong si Marcos Jr., sinabi niyang stop it pero drama, pakulo, nag-leak. Bakit nag-leak? Kung talagang gusto mong ipa-stop, then ora mismo. Nakita ninyo kung paano nag-stop itong impeachment na ikinakasa kay former VP Lenny. Talagang nag-stop. Walang naging usapin. Kasi talagang magkakagulo-gulo ang bansa natin. Pero kay Marcos Jr., drama. Matapos ang magkasunod na impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, nagsalita ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng INC na pabor sila sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isinusulong laban sa Vice Presidente. Nakita ninyo kung gaano ka structural and gaano ka intellectual yung pahayag ng Iglesia ni Cristo. Hindi siya yung rektang tutusukin ka eh. Tama. Idinadaan nila sa isang bagay na very kumbaga meron silang art of war na ginamit dito. Magrarally ang Iglesia ni Cristo but hindi rekta na in support to VP Sara. Ang linya nila is maglulunsad kami ng rally in support in support to what President Marcos Jr.'s statement na itigil ang impeachment laban kay VP Sara. In this sense, kung titignan ninyo, dalawa ang kanilang sinusuportahan. Ang presidente at ang vice presidente. Pero kung titignan nyo behind this, ang talagang sinusuportahan nila is to stop the impeachment of VP Sara. Yeah. Magaling ang dito, ang structure ng kanilang statement. Magaling talaga. Ang hangad daw ng INC ay para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa. Mas marami pa raw pangangailangan ng ating bansa ang dapat maasikaso at hindi raw ito matatamo kung puro awayan ang laging makikita. Ang pahayag ng INC, unang inanunsyo kagabi sa programang Saganang Mamamayan sa Net25. Pero dito, kasama sa nabanggit ay ang paghahanda umano ng iglesia na magsagawa ng rally upang na isahan. Hindi man kaya lang 'di ba may kasabihan tayo na para makabalik ka doon sa taong kumukutya sa iyo or sinisiraan ka, gamitin mo din yung lengguwahe nila. Okay?
yung ginagamit nilang lengguwahe, gamitin mo laban sa kanila. So, anong ginawa ng iglesia dito? Ginamit ng INC yung lengguwahe ni Marcos. Diba? Kaya nga sinasabi natin, pag merong inaaresto, diba? Anything you say will be used or can be used against you. So, you have the right to remain silent. So, maari lahat yung mga sasabihin mo baka mamaya yan ay magamit sa. At yun na nga, true enough, yung salita ni Marcos Jr., totoo man yun o hindi, ginamit yun laban sa kanya in support to VP Sara. So ngayon, wala na siyang kawala. Ipahayag ang pagpabor ng INC sa sinabi ni Marcos laban sa impeachment dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Kasi ngayon, hindi na makabawi si Marcos Jr. na, alam mo yun, hindi na niya pwedeng sabihin na, ay wala akong sinabing ganun. Or hindi niya pwedeng sabihin na, ay ituloy niyo yung impeachment. Kasi sinabi niya eh. So ngayon, yung pag mag-rally ang iglesia sa EDSA o kung saan man, pag mag-rally sila, hindi pwedeng tutulan ni Marcos Jr. yun kasi ang rally nila in line doon sa Sinasabi. pahayag niya. Or pahayag ni PBBM. Yun. Utak. Laban sa impeachment dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na linawin yan sa pamunuan ng INC. Pero sabi nila, tanging yung pahayag na ipinadala nila kanina ang kanila munang sasabihin. Sinisikap din naming makuha ang panig ng Malacanang at si Vice President Sara Duterte. Si VP Sara may inilabas namang pahayag ngayong araw para magpasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP nang humarap niya ang kanilang tanggapan sa krisis at kagipitan. Para sa GMA. Ngayon, after nung pahayag na yun or nung ikinakasa na rally, yung pahayag ng INC, abay, umuelo naman ang Kamara at si Marcos Jr. Tingnan nga natin ito. Kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng paglalabas ng isang manifesto of support. Kasama ng paglilinaw ang isang kongresista kaugnay sa nangyaring fellowship sa Malacanang. Nagdeklara ng buong suporta ang Kamara para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng paglalabas ng isang manifesto of support. Okay. Personal na ibinigay ng mga kongresista ang manifesto. Okay. 'Di ba ang event na yan kagabi is fellowship. 'Di ba? Fellowship. I don't know kung meron bang footage ng fellowship na yan o wala, but fellowship, nakita natin na ayan nagkita-kita ang mga buhaya at hindi pala buhaya, sorry baka tayo masama doon sa kaso pinapatahimik talaga yung mga social media vloggers natin talagang matindi ang kanilang kampanya sa pagbibigay ng clear message na subukan yung gawin ito ang gagawin namin sa inyo kagaya ng pagsampa namin ng kaso kila Banat Bay, kila Ka Eric, itong mga nagsasalita, ayan kila Atty. Trixie. Kung subukan yung gawin yan at magagaya kayo sa kanila. So, yung mga iba na matatakutin, syempre gusto natin tahimik na buhay, 'di ba? Tayo po ay hindi na itutuloy. Matatakot na yan. So, they're sending a clear message to all of us. Baka later on, hindi lang mga vloggers, baka pati kayong mga nagko-comment dyan kayo na mga pag sinasabi namin na please do like and share pag sinishare sa inyo, baka pati kayo pagdiskitahan. Like for example, kayo ay nabibilang sa isang komunidad. Like for example, dito sa Hong Kong, may mga community kayo, mga Ilocano community, tas nakita nilang nag-share kayo. Na-share ninyo ang video ni Jojo de Guzman. Bigla kayong kinausap, hoy, huwag ganyan. Diba? So,
the next thing, hindi mo na i-share yung video ko. Ganon ang ginagawa nila ngayon. So anyway, going back, nagkita-kita sila, idinaan nila sa fellowship. Galing. Ang galing talaga ng mga to. No? Idinaan sa fellowship at wala daw silang pinag-usapan ni about sa impeachment. At ang pinag-usapan lang naman daw nila about sa pagbati-bati. Ng Merry Christmas and Happy New Year. Ganun lang daw. Tanong, naniniwala ba kayo? Ganun ba tayo kabobo? As in, ganun lang ninyo utuin, nabudol nyo nga yung mga tao, hanggang ngayon ay ginagawa nyo pa rin yung pambubudol na ganyan. Hindi kami maniwala. Kasi the mere fact na nagkaroon kayo ng manifesto of support, imposible wala kayong pinag-usapan about sa impeachment. After nag-declare ang INC na magsasagawa sila ng rally, abay aligaga, takot na kayo. Alam nyo ba kung ano yung nangyari nung nag-rally ang mga INC? Etong rally ng INC noong araw, personal nila to. Personal nilang problema. Ibig sabihin, rally lang nila. In their own interest, na nangialam kasi itong si De Lima during that time, panahon pa ni Pinoy ito. Pero ang rally na ikinakasa ng INC ngayon, hindi po personal. Is about kapakanan ng buong bansa. Kaya natakot na sila. Kahit umuulan, hindi natinag ang pagtitipong ito laban kay Justice Secretary Leila De Lima sa tapat mismo ng Justice Department sa Padre Faura. Ang pagsusulong ng reklamo binihari ni Samson ay napag-alaman namin na nagawa sa ilalim ng pamamatnubay ni Secretary Leila De Lima sapagkat labis at hindi pangkaraniwan yung atensyon na iniukol niya. Sa pamamagitan ng audiovisual presentation o AVP, ipinaliwanag ng INC ang dahilan ng kanilang pagtitipon. Ano yung dapat gawin ni De Lima para mahinto tong protesta ninyo? Totoo, alam niya na yun eh. Alam niya yun. Matalino yan. Binabatikos ng INC ang pakikialam daw ni De Lima sa mga usaping panloob ng iglesia. Matatanda ang naghain ng reklamong illegal detention kontra Iglesia ni Cristo ang itiniwalag na INC minister na si Asaya Samson Jr. Kinuwestiyon ng INC ang personal daw na pag-asikaso rito ni De Lima. Bukod sa may nakahandang AVP, mabilis na naitayo ang entablado na wala pa rito noong hapon nang magsimula ang pagtitipon. Hindi binuwag ang pagtitipon dahil may permit daw ito hanggang bukas na ibinigay ng lokal na pamahalaan. Kahit pa mahinahon naman daw ang mga narito, nakabantay pa rin ang pulisya. Andyan yung personnel natin, yung crowd dispersal under ng DPSB. The MPD is under control with the crowd. In so far as yung personnel naman natin ay nakaantabay nandyan para sa security ng rallyista at saka dito sa... Tama, MJ Park, may trauma na si De Lima sa mga INC. Installation. Wala pang dispersal na order na binigay sa atin since na may permit ito. Apektado ang mga empleyado ng Justice Department. Hindi kami makauwi dahil sa kanilang ginagawa. Papasok pa rin. Kailangan trabaho. Pasado 1:00 kaninang hapon, isinara na ng Manila Police ang Padre Faura Street nang magsimulang dumating ang mga Ito, without giving other meaning, no? Kasi syempre ito kasing tawag dito, INC. Ano mga to? Hindi sila papayag, nagaganunin sila ng mga kapulisan. I mean, ang KOJC kasi iba they follow kumbaga sa tingin ko wala pa silang experience with regard to ang INC meron na silang experience dati kaya I'm sure pag magkakaroon ng pag magsasagawa ng rally ang INC hindi sila papayag na gagawin sa kanila ng mga pulis yung ginawa ng mga pulis sa KOJC. Kasi nakita natin yung KOJC medyo follow pa nila yung kabaluktutan ng mga kapulisan. Siyempre dahil wala namang experience before ang KOJC.
So, kaya nga medyo mga to nakita niyo yung pagkembot nung administrasyon nung nagsabi yung INC na, oy, kami magsasagawa kami ng rally in support to the stoppage of impeachment of VP Sara Duterte. Medyo nagpa-fellowship. May fellowship sila. Akalain ninyo yun? Ganon ang impact ng INC rally. Hindi ko minamalit yung KOJC. I'm very thankful na nangyari at ginawa ng KOJC. Imagine, 9 straight days. Even to the fact na yung ginagawa ng Marcos administration ngayon is pinipigil at sinusupil. Ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila to stop that kind of rally. Pero believe din ako sa very organized na rally ng KOJC. Yun nga lang, syempre, fina-follow pa rin nila yung para, kumbaga, wala silang, kulang pa yung karanasan. Unlike yung INC. Naku. Tignan na lang natin. Si Kai Spencer, alam niya yan Alam ni Kai Spencer yan, yung ugali ng INC. Kaya ligagat takot yung mga yan. Taga-INC, bago mag alas 5 ng hapon, nagkatensyon pa nang harangin nila ang palabas na saan ka nakita? Sakyan ni De Lima. DOJ secretary hinarang nila. 'Di ba? Napaatras tuloy ang sasakyan. Si De Lima umatras. 'Di ba? Si De Lima umatras. Ang kalihim at kalaunay lumabas na lang sa likod ng compound. May mga pulis pa yan may mga pulis. Ito yung yung meeting. Manifesto sa presidente sa isang Christmas fellowship sa Malacanang. Sa ilalim nito, naghayag ng 5 pangako ang mga mambabatas. Kabilang na riyan ang pagtatanggol sa presidente bilang simbolo ng soberenya ng bansa, pagpapanatili ng rule of law at democratic governance, pagbibigay proteksyon sa bansa mula sa mga internal at external threat, pagsusulong ng pagkakaisa at pagtitiyak na palaging nananaig ang mandato ng presidente. Nilagdaan ang manifesto ng mga leader ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, gayon din ang mga political party leader mula sa mababang kapulungan. Natoon ang fellowship sa Malacanang kasunod lamang ng paghahain ng 2 impeachment complaints sa Kamara. Tignan nyo naman yan. Sino-sino mga yan? My God naman, oo. Mahabaging Panginoon. Paano nangyari na ito ang mga naghahari-hari ngayon? For 55 years, 56 years na naghari-hari ang mga mukong na ito. Nung dumating si PRRD, within 6 years, tinapos niya ang karera ng mga to. Tama. Ngayon, nanumbalik sila. At sila na yung namamahala. May galing. Fellowship sa Malacanang kasunod lamang ng paghahain ng 2 impeachment complaints sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa isang press conference ngayong araw, nilinaw ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na walang pinag-usapan ukol sa impeachment sa pagtitipon at pawang simpleng salo-salo lang ito. Sana all. We, talaga? Sino inuto nyo? Ba't bigla ang ganun meron kayong ganyang salo-salo? Pagkatapos nung pahayag nung INC? Nasa 200 kongresista rin daw ang pumunta at bahagi lang ito ng pagpapalakas ng samahan ng 2 sangay ng gobyerno. Una na ring iginiit ng Presidential Communications Office na matagal nang nakaschedule ang pagtitipon. Matagal? Ukol naman sa impeachment complaints na nakabinbin sa Kamara, tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco na paiiralin nila ang rule of law sa pagproseso nito. The House is committed to performing its constitutional duty with fairness, impartiality, and respect for the rule of law. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. Naomi, kanina lamang ay nakapanayam din natin sa linya ng telepono si House Secretary General Reginald Velasco at sabi nga niya kasama rin siya sa nangyaring fellowship sa Malacanang kagabi at dito ay nagpasalamat lang din siya.
pag-usapan natin yung manifesto na yan. Kasi, anong sabi ni Marcos Jr.? Sabi niya, itigil na yan. Pinapatigil yung impeachment. Tama ko siya. Ngayon, nagkaroon sila kuno ng meeting, fellowship. Gumawa sila ng manifesto, 200 plus na congressman. At ang manifesto na yan ay in support kay PBBM. In support, take note, in support, suporta nila kay PBBM, regardless kung ano man yan. Ang tanong, ano ba yung sinabi ni Marcos Jr.? Itigil na yan kasi yan po ay nakakasira, no, sa flow ng governance natin. So, kung manifest is to support the president, hindi ba't sinusuportahan ninyo yung sinabi ni Marcos Jr. na itigil ang impeachment na yan? Kay BP Sara. Di ba makikita niyo yun? So, alin ba talaga doon? Sinusuportahan mo ba yung pagpipigil ng impeachment? Alin doon? Kasi contradictory yun eh. Conflicting yung manifesto nila na yan. So, hindi, in the eyes of the people, ginugoyo at binubudol at iniskam lang ninyo yung taong bayan. Bakit? Kasi manifest of support to the president, whereas the president just stated na itigil ang impeachment. Kasi nga, tingnan nyo ultimo yung INC, ang pinagbabatayan nila ng kanilang rally is in support doon sa sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na itigil ang impeachment laban kay VP Sara. Yun ang pinagbasehan nila. Tapos ikaw, magsasagawa ka ng manifest of support. Alin doon ang sinusuportahan mo? Aling gawa ng Marcos Jr. President ang sinusuportahan ninyo sa manifesto na yan? That's the question. Kasi kung ito yung sinabi ng Pangulo tas may manifest of support kayo, contradictory dun sa sinabi ng Pangulo, dyan napapasok yung isip ng taong bayan, ito ay isang pambubudol ng presidente. Hindi po totoo yun na pinapatigil niya ang impeachment. Kasi the mere fact na yung manifest nila is to support you, but on the other hand, contradicting yung sinabi mo na itigil ang impeachment na yan, alin doon yung totoo? Are you trying to confuse the people? Kaya kahit anong gawin, kahit anong sabihin, nag-leak daw yung sa group chat or sa group conversation, nag-leak yung sinabi ni Marcos Jr., hindi yun sincero. Kasi kung talagang gusto mo yan, lahat ng mga yan pinatitigil na. Tama. Ultimo yung Secretary General ng House, hindi na yan dapat tinatanggap yung paghahain ng impeachment na yan kasi call na ng presidente to eh. It's a call of the highest position in the land. Tapos hindi mo susundin? Sino ka para hindi sundin? Kung talaga, okay, eto kasi kung talaga na ito talaga ang kagustuhan ng Pangulo, by all means, kahit sino ka man, susundin mo yon. At ano yung dapat mong gawin? Hindi mo tatanggapin yung mga naghahay ng impeachment na yan. Pero the mere fact na tinanggap mo, at ano pang sabi nung general nung House? Anong sabi? Hindi pa nila i-forward kay Tambaluslos yung mga impeachment complaints. Bakit? Inaantay pa nila yung iba. So, ini-entertain mo eh. Nasaan doon yung call ng president? Di ba makapangyarihan na yon kapag may sinabi ang presidente? Kung strong yung leader, susundin mo.
So does that mean na weak yung president kasi hindi ninyo sinusunod? And there you go. Nagsusulong kayo ng manifesto of support sa presidente when in fact tinutuloy pa rin yung impeachment. Di ba kagaguhan lang yon? Tignan nyo, ano. Kaya Pangulong Marcos sa magandang samahan ng Kamara at Malacanang sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Ito ay purely fellowship niya para mas mapalakas pa ang relasyon ng dalawang sangay ng pamahalaan para rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Naomi? Mela, yung mga pagdinig kaya ng House Quad Committee at Good Government o Committee on Good Government and Public Accountability natalakay ba sa Malacanang kagabi? Naomi, kanina nga ay kabilang yan sa mga naitanong sa press conference dito sa Kamara kung nga napag-usapan din kasi alam naman natin mga controversial din yung mga pinag-uusapang issue dito nga sa pagdinig ng House Quad Committee at hiwalay na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. At sabi ni Congressman Paulo Ortega, nabanggit ng Pangulo na dahil nga mainit yung mga usapin dito nga sa mga pagdinig na ito ay namomonitor din niya ito yung mga highlights na papanood niya pero hindi naman natalakay talaga yung mga partikular na kontrobersya at usapin na pinag-uusapan nga sa mga pagdinig dahil ang sinasabi ito ay purely fellowship at bahagi na ito ng mga kanilang tradisyon na ginagawa naman talaga nila ito mga simpleng mga salo-salo na ito at pagpupulong na rin para sa ating bansa. Naomi. Talaga? Galing-galing yung magpaikot ng grabe talaga. Tignan natin nga ang mga ilang senador mga tutol daw Ano sa palagay nyo? Naniniwala ba kayo? Tignan nga natin. Ang senador ng pagtutol sa pagsusulong ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Mig Zubiri, hindi niya nais na makakita ng impeachment proceedings sa Senado dahil magkakaroon lang ng pagkakahati-hati sa pananaw at mauuwi lamang ito sa gulo. At bilang dating Senate President, alam niya ang magiging implikasyon nito. Hindi rin niya nais daw na mangyari sa bansa ang pagdedeklara ng martial law gaya ng nangyari sa South Korea. Pakinggan natin, Juan Miguel Zubiri. Ako, like many of my colleagues, we would not want to see an impeachment proceedings in the Senate because obviously it's going to be very divisive. I know I'm supposed to not talk about the impeachment, but in my heart, is this what we want so close to the elections? Although if there's an impeachment that is delivered to us in the Senate. Nakita ninyo? Eto wala pa nga silang wala silang fellowship. Pero pinag-uusapan yung impeachment. Impeachment ang tinatanong sa kanya. Tapos, nagkaroon ng fellowship yung House, wala daw silang pinag-uusapan about impeachment. So, hindi kami maniniwala na wala silang pinag-uusapan. Another thing is, sa Senado, medyo 50-50. I would say tama yung sinabi ni Senator Bato na mas marami pa rin sa mga senador ang naniniwala sa mga Duterte or naniniwala na hindi ito dapat kailangang gawin.